Ito po ginagamit namin para sa improvised pitching machine. Magandang umaga po. Ako po si Coach Leo Ben Galima ng Bintawan National High School po. Villaverde, Nueva Vizcaya. So ang history po namin dito is that ako po mismo, naglaro po ako ng baseball mula pa nung 10 years old, elementary, ganun. Tapos high school. Tapos itong baseball kasi yung nagpaaral sa akin ng college. Kaya malaki yung utang na loob ko sa laro. Ang Bintawan National High School po dati talaga nanalo yan ng DepEd Games, provincial meet, regional meet. Nakakarating ng palarong pambansa yung mga player na galing dito. So isa po ako doon, though hindi pa ako nakarating ng palaro noon, hanggang regionals lang. So nung nag-college ako, kumuha ako ng education na kurso, tapos bumalik ako dito, nagturo. So pinagpatuloy ko yung kultura ng baseball at softball sa school hanggang ngayon. Yung dating coach, si Sir Virgilio Aguada, saka si Sir Edgar Asierto, nandito pa rin si Coach Edgar ngayon. Sila ang humahawak noon, tumutulong lang ako, kasi nga nag-aaral pa ako. Tapos nung nakapag-aaral na, lisensyado ng teacher, nag-apply ako dito, natanggap naman. So, nung umalis si Sir Viyong, ayun, pinagpatuloy ko na yung kultura ng baseball at softball sa school na to. So, makikita nyo ngayon yung mga gamit, almost ano yan, wala kasi kaming mga gamit. Pero dahil nga po nag-a-umpire po ako ng mga tournaments sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, minsan nakakarating din ng abroad. So nagka-come up po ako ng iba't ibang mga solution sa mga kawalan namin ng gamit. For example po ito, papansin ko kasi sa mga tournament na pinupuntahan ko, yung mga bases nila talaga, ano yan, yung rubber na nakapeg. So, since 3 inches yun, so ginawa ko 3 patong ito. Tapos yung sukat niya, ganun na rin. Tapos, ang purpose kasi nung itong 4, para ano yan, i-bind yung base. But at the same time, ito na rin yung magpepeg doon sa lupa. So, yun po. Kaya lang, sa tagal na rin nito siguro, bumib up na rin yung ibabaw. Kaya makikita nyo, medyo loose. Ayan na. Tapos, ito po, L-screen. Ito po mga scrap metal po ito ng school. Ano yan? May mga scrap na metal. So, pinaalam ko kay principal na if pwedeng payagan na magamit, ma-recycle sa mga pwedeng pag-recyclean. So, ginawa ko, ni-recycle ko na lang yung tubo. Tapos bumili na lang ako sa Shopee or sa mga online platform ng mga pang-corner, pati yung net. Tapos ginawa ko na lang L-screen. Kasi ang purpose nito, para makapagbato ka dun sa bata na hindi ka rin tatamaan, syempre. Ayun po. So ang purpose po nito is ilulusen po namin, then tatanggalin po namin yan. Pagpunta namin po dun sa playing area na para mag-ensayo, binubuo ulit namin ito. So, kumbaga, portable ang labas niya. So, nadidismantle siya. Ang pinakamahabang tubo lang nito is ganito lang. So, lahat ganito na lahat. Yan. So, pagdating namin doon, habang nag-warm up ang bata, ina-assemble lang namin to. Kasi madali lang naman siya i-assemble. Allen wrench lang naman to eh. Yan. Nagtataka po siguro kayo bakit meron kaming blower. Blower na ganito. Ito po ginagamit namin para sa improvised pitching machine. Ito po yan. So mamaya po siguro i-demo po natin. Ayun po yung ano yun, parang baril niya. Ayun, yung tubo po doon na orange. So nilalagay po namin yung tubo dito. Okay, ito po yun. Basuka po ang tawag ko dito. Kasi nga parang basuka siya ginaganon. So ang purpose po nito, kasi nga, matanda na rin ako, masakit na rin ang kamay pag nagpipitch. Tapos, kailangan talaga nung pupukol sa bata. So, ginawa ko namin dito, itong blower po na to, ito, sasaksak po namin siya dito. Ito, yan. Sasaksak po namin siya dyan. So, nag-blow lang siya ng hangin.
Usually, dalawa pong blower. Tapos, ito po yun. Wiffle ball or pickleball ba ang tawag dito? Yun. So, habang nagbubulo, naka-steady blow lang siya. Tapos, ilalagay mo ito dito. Tapos, isa-suction niya. Then, ibabato na niya dun sa bata na nagbabat. So, ganun po yun. Ito po yun. So, isa sa mga, improvise na paraan para makapag-pitch, makapag-bat yung mga bata. Diba? Mostly po, sarili kong bulsa, mapagbigay siya yung misis nagbibigay lagi. So ito, sarili ko po ito. Yung iba, recycle po, galing na ng school. Itong mga tartan na to, binili ko na siya kasi wala namang panggagamitan sa school. So most of them, sariling bulsa. Tapos, yung iba naman galing dito sa mga scrap na gamit ng school. Share ko lang siguro masasabi ko sa mga kasama kong nagbubuo ng team is that maging resourceful tayo kung ano yung meron dyan. Kasi talagang mahal tong sports natin pero magagawan natin siya ng paraan. Kung talagang gusto mo, magagawan siya ng paraan. Magagawan talaga siya ng paraan. Mahal mo yung sport, talagang gagawa mo siya ng paraan. Kasi para sa akin, ang prinsipyo ko, hindi naman para sa akin yung ginagawa para naman sa mga bata. Kasi noong ako yung naglalaro, ako yung napagdamutan din ng mga gamit. Pero ngayon na may resources, merong pwedeng gawing resources, so ibigay natin sa mga bata. Huwag natin gawin na para sa ating sarili, para sa mga bata. Para sa mga bata talaga. Number one, para sa mga bata talaga. So, gawin lang natin kung ano yung tama para sa kanila at para sa nasa taas. So, ini-encourage ko lahat na sana bigyan nyo ng chance tong sport na to kasi masaya to. Masaya talaga. Magpapasalamat ako sa mga members ng Dreamers Camp kasi nga pinagbigyan tayo na mabigyan ng clinic sa mga skills pa na hindi natin alam.